Good morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Tuloy-tuloy na natin ang good vibes ngayong umaga mga kasambahay dahil kanina sa Rise and Shine segment with Kuya Daniel kung saan napanood natin ang iba't ibang inspiring story. At ngayon, kami naman ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pero bago tayo dumako sa ating mga good news, may babati din sa ating mga kasangbahay ang ating munting kusinera. Hello sa inyo, mga kasangbahay! Abangan niyo po kung ano ang dish natin for today. Masarap po ito. Para sa mga nag-aabang, narito po ang ating mga advices ngayong umaga. Baka isa sa inyo ang magbe-benefit dito, kaya simulan na natin ang ating public service. Ngayong month of May ay Hypertension Awareness Month. Kaya naman, nagpapaalala po ang mga doktor sa mga may hypertension na laging mag-check ng inyong blood pressure, lalo na ngayon napakainit ng panahon. Alam niyo po madalas walang sintomas ang alta presyon at kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon. Kaya sa mga may sakit nito, nagpapaalala po ang PhilHealth na meron kayong maaaring magamit na benefit package lalo na sa mga miyembro na ng PhilHealth Yakap. Nasa 17,550 ang maaaring magamit ng lahat ng PhilHealth member. Para sa iba pang listahan ng mga benepisyo ng PhilHealth, maaari niyong i-scan ang mga QR code na yan sa inyong screen. That's Ito. Scan niyo lang po yan. Additional good news naman sa mga empleyado ng gobyerno dahil pwede na kayong mag-loan para makabili ng inyong electric bike. Yan ang bagong loan program ng GSIS kung saan covered nito ang brand new bicycles, e-bikes, e-scooters, MOPEDs, cargo e-bikes, folding e-bikes, at iba pang electric-powered transport units. Pwede nang mag-loan ng hanggang 300,000 pesos at pwede ring i-loan ang 100% na halaga ng unit. Walang service fee at ang interest ay 5% per annum lang. Maaaring mag-apply via GSIS Touch app o magtanong sa pinakamalapit na GSIS branch sa inyong lugar. Okay na okay yan dahil mahal ang gasolina. O eto, para sa mga kababayan nating OFW, may isasagawa pong caravan at consulate activities ang SSS sa ilang lugar ngayong month of May. Ito po ay para mas madali kayong makapag-update ng inyong SSS membership at maaari na rin po kayong magtanong sa SSS. Ang caravan at consulate activities ay isasagawa po sa Tokyo, Japan, sa Cathedral of the Assumption sa Kuramachi sa May 16, 8:30 po yan ng umaga. At meron din po sa Vancouver, Canada, Hyatt Place, Kelowna, 1915 Enterprise Way, Kelowna, British Columbia sa May 30 to 31, alas 8 po yan ng umaga. Ang mga services na available ay ang reactivation of membership, inquiries and verification, annual confirmation of pensioners, member or pensioner data change request, at assistance on online services. Para po sa iba pang detalye, maaari niyong i-scan ang QR code na makikita niyo sa inyong screen. Yun o. At ito rin, good news dahil ihahanda na ng ating munting kusinera ang breakfast natin. Ano ba ang dish na ipe-prepare mo today, Ira? Tawang-tawa kayo dyan, Ito na nga mga kasangbahay. Nagbabalik pa ang inyong munting kusinera at ang atin pang dish for today, di lang siya pwedeng pang breakfast, pwede din siyang pang lunch or for dinner. So, kung gusto nyo matuto ng panibagong recipe, ito po ang ating gagawin ngayon, beef stroganoff. Isa to sa mga favorite ko na ginagawa kapag medyo nagmamadali na ako magluto, ganyan. Pero gusto ko, quality pa rin yung maging lasa ng aking breakfast or aking lunch or dinner. So, ito yung ating ingredients for the beef stroganoff. Teka lang, muntikan pa ako maubo.
So, meron tayo ditong beef tenderloin. Kung wala po kayong mahanap na tenderloin, mga kasangbahay, pwede rin naman kahit sirloin or any part ng karne na mabilis lang maluto. So, ito kasi mga about 2 to 3 minutes, 4 minutes, luto na po siya. So, kailangan din natin ng onion, ng garlic, ng mushroom, paprika. Kailangan din natin ng tubig kasi ito yung gagawin natin sa liquid natin for the sauce. Tapos, kailangan din natin ng beef broth cube at sour cream. Ito yung magsisilbi na pampa-add ng creaminess at saka yung tanginess ng ating dish. At syempre, ito ay spring onion. Kung wala po kayong parsley, spring onion na lang po yung gamitin nyo kasi sa original recipe, ang ginagamit talaga natin is flat leaf parsley. Tapos, yun, kailangan din natin ng butter para lang medyo shiny yung sauce natin. Tapos, syempre, mag-add siya ng a little bit of creaminess pa rin doon sa dish natin. At saka, syempre, salt and pepper to taste. So, una-una natin gagawin habang pinapainit natin ang ating pan, pwede na rin natin itong lagyan ng konting mantika. Kasi magsi-sear tayo. Or, iba-brown natin yung ating meat. Tapos, tsaka na tayo mag-season ng ating baka. So, maliit lang to. Manipis lang yung strip ng ating baka. Ganyan lang siya. Para mabilis lang siyang maluto. Ganyan lang. Ganyan kanipis. Tapos, season lang natin ng salt, tsaka ng black pepper. Mas maganda sana kung cracked pepper, yung nakalagay sa sa pepper mill. Kung ground kasi, okay lang din naman. Pero, mas maganda yung bagong crack eh. Kaya, alisin natin. Konti lang, kasi baka umalat naman. Tapos, black pepper. Okay na yan. So, kung natatandaan nyo, mga kasangbahay, yung tinuro ko sa inyo dati, kapag magsi-sear tayo, dapat high heat. Pwede po palis yung electric fan para hindi lumamig yung pan po. Yan. So, kailangan mainit na mainit. Ang visual cue natin, merong mga maliliit na usok na lalabas na. Kasi gusto natin parang ang ma-achieve natin is yung steak, ganon. Kailangan mag-amoy steak, tapos kulay steak din siya. Para ma-achieve natin na brown yung ating tenderloin. Tapos, hindi natin ito ilalagay lahat ng isang bagsakan. Bibigyan natin siya ng space para makahinga siya. Ganon. Hindi lang tao ang binibigyan ng space, pati karne. Tagal uminit ayan na, meron ng konting usok. Ayan, tapos narinig nyo yon? Yung ganong sizzle, ibig sabihin tama yung temperature natin. Tapos habang nilalagyan kasi natin to mga kasangbahay ng baka, syempre, di ba may ibang temperature to. Lumalamig din yung pan natin, kaya nilalagay natin siya sa highest temperature. Ayun. Para mag-equal lang din yung temperature niya. So, batch cooking lang. Yan. So, ito, dalawang batch lang siya ng pag-sear. Yan. So, pag naamoy nyo na parang, uy, amoy steak na, pwede na natin siya i-flip. Yummy! Delicioso! Yan. Tira nga natin. Masyadong maaga nag-flip. Hindi pa siya kulay brown. Ayan. So itong recipe na to, una ko itong natutunan sa culinary school. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi sabi, wala, bilis nang pala lutuin ng stroganoff. Di ba madalas nakikita natin to sa mga cafe. Pinipare to sa mashed potato, sa pasta, tapos sa any kind of carbs na gusto nyo. Pero ang pinakasikat is mashed potato. Awesome! Ayan, pwede na natin itong flip. Ayun, kulay brown, no? Yan, perfect. Imnida. Yan. Tapos, pwede na natin tong hanguin. Lagay natin sa isang malinis na lalagyan. Uy, ang bango. Tapos, ganun ulit. Sear tayo ulit, mga kasangbahay.
Tapos, since mainit na yon yung pan, pwede na nating ilagay yung ating, the rest of the meat. Saka mo na lang siya ipwesto. Yan. Diba? Perfect. Tapos ito, mga kasangbahayan, napapansin ko, yung mga stroganoff sa mga cafe, sa mga restaurant, parang creamy lang siya. Parang wala na siyang pinagkaiba doon sa ibang mga dish na creamy. Pero ito kasi, dapat medyo maasim siya kasi sour cream yung ilalagay natin. So, yun talaga yung flavor profile ng mismong dish. It's a bit sour. Tapos, meron pa nga silang nilalagay dito na gherkins or parang pickles yon, maasim din. Sa original na mga recipe. Pero since medyo mahal kasi yun, hindi na tayo bimili nun. Ito lang tayo sa tipid version. Okay? Pwede na itong hanguin. Teka lang, may kaibigan tayo sa kusina. Dito ka, tapos sumali dyan. Yan, okay na yan. Okay. Ngayon naman, hinaan na natin yung ating apoy kasi magigisa na tayo. Okay. So, konting oil lang. Konting-konti, tapos lagay na natin yung ating butter. Masarap maraming butter kasi malinamnam. Yan. Tapos ngayon, dahil mainit naman yung pan natin, tapos meron pa yung pan drippings, or yung mga natira na nanikit-nikit galing dun sa sa juices ng baka, pwede natin na ilagay yung ating onion. Tapos, ang visual cue natin dito, o yung kailangan nating tignan, kung luto na ba siya, or pwede na nating idagdag yung next na sangkap natin, is kapag naging translucent na siya. Parang kapag nagkulay plastic na siya ganun, medyo clear. Ibig sabihin nun, nalabas na niya yung aroma at saka yung flavor. Tsaka pag magigisa kayo, halo ng halo, mga kasangbahay. Leave it. Para, lumabas lang yung lasa niya. Tapos, pwede na tayo magdagdag ng konting-konting garlic. Konti lang. Kasi ayaw naman natin maglasang, garlic beef. Ha? Beef garlic. Ha? Kaya mo yan, be. O yun, nalagyan nyo na ako ng SFX, ha? Ayan, medyo luto na siya. Gumaganon pa nga ni. Yan. Ngayon, lagay na rin natin yung ating mushrooms. Mas maganda sana kung yung mushroom na gagamitin natin dito, mga kasangbahay, is yung button mushroom na fresh, hindi yung canned. Kasi merong certain flavor yung mga canned mushroom na medyo briny siya, tapos parang lasa siyang medyo maalat, ganun, tapos parang lasang dagat din minsan, ganun. Tapos medyo lasang lata, kasi nga, canned na siya. Pero syempre, kung nagtitipid tayo, okay na rin naman to. Iba rin kasi yung lasa nung fresh na mushroom. So, medyo try nating i-brown yung mushroom para lang magkaroon siya ng magandang color. Pero, para madaya natin yung kulay niya, lagyan natin siya ng paprika. Yan. Spanish paprika or smoked paprika is okay. Yun, no? Yun. Tsaka, di ba, naalala nyo, sinasabi ko sa inyo, kapag nilalagay natin yung mga spices sa early stage, mas nag-activate yung flavors niya. The drier your pan, tas dun mo nilagay yung spices mo, mas nag-activate yung flavor. Pagka later on mo siya nilagay, parang naka-float yung lasa niya. Hindi masyado masarap. Sarap naman, pero less na strong yung flavor. Ito po. Yan. Tapos ngayon, pwede na tayong
deglaze. Kasi yung pan natin, hindi siya stainless. So, hindi siya masyadong dumidikit doon sa pan natin. Kasi nga, ang tawag dito, non-stick. So, walang masyado dumikit, kaya wala tayong masyadong pan drippings. Pero kung stainless yan, maraming nakadikit dyan, mas maganda tayong gumawa ng sauce. Pero, pwede na yan. Nakagawa pa rin tayo ng sauce dyan. Linisin nyo yung mga nasa gilid kasi, rin yan, added flavor din yan. So, ayan. After nyan, pwede na natin lagay yung pangtansya lang natin na sauce. Yan. Dagdaga pa natin. Yan. Tapos, isi-simmer natin to kasama yung kalahati ng beef broth cube. Yan. Tapos, tayin lang natin siya kumulo. Mga, 2 minutes, 3 minutes. Tsaka natin lalagay yung sour cream. Makikita nyo na medyo lalapot yan, mga kasangbahay. Medyo lang. Tapos, para mas lumapot pa siya, later, lalagyan natin siya ng butter. Kung gusto nyo rin, lagyan nyo ng slurry, yung cornstarch, tsaka tubig, para mas lumapot. Pero ako ayoko kasi, okay lang sa akin na medyo runny. Kasi nakakataba din yung starch, di ba? So, para iwas na lang tayo sa, pagdagdag ng, starch sa katawan natin. Pwede na yun. Kasi ito mga kasangbahay, yung ating baka, hindi pa yan luto. Kaya, ikukook through pa natin siya dito sa ating mismong sauce. So, after nun, kuha tayo ng isa pang kutsara. Lagay na natin yung ating sour cream. Tansyahin muna natin. Mas dito bawasan natin yung apoy. Kasi magsisplit yan maghihiwa-hiwalay. Bawasan yung init ng apoy. Bawasan yung apoy. Yan. Pero parang dapat nga may slurry to. May cornstarch po ba tayo dyan? Nangabi, may cornstarch ba tayo? Sige, kung wala, okay lang. Yan. Huluin lang natin siya. Tapos, pwede nating tikman kung ano ba yung adjustment natin sa seasoning. Kulang pa siya sa sour cream. I like it na mas creamy pa, tas mas tangy. Pero ando na. Ando na yung lasa niya. Wow! Okay. So, kagaya nga ng paalala ko sa inyo, kung gusto nyo mas malapot, lagyan nyo na lang ng slurry. Sarap na siya. Maasim-asim. Wow! Tapos, pwede na natin ilagay yung ating baka. Yan. Simmer lang mga around 2 minutes pa. Yan. Medyo madumi yung pan natin, oh. Nakakahiya. Lipat natin. Yan. Kayo mga kasangbahay, nasundan niyo ba yung recipe natin? Hintayin lang natin mga kasangbahay, mga 2 minutes pa, 3 minutes pa para maluto. Or kung kailangan pa ng more time, basta i-check nyo yung doneness niya, yung mismong baka. Tikman nyo po, tansyahin nyo, kasi minsan kahit nasabihin natin, sirloin yan, tenderloin, pero depende po kasi sa kung saan pinanggalingan nyo po na na tawag dito, na suki, ganyan, or saan nyo binili, kung paano yung pagpapalaki ng baka mismo, paano siya kinatay, nandun din yung factor bakit matigas yung minsan yung mga karne. So, bili kayo sa reputable na mga butcher nyo, or yung mga suki nyo mismo, alam nyo dito malambot yung mga karne. Yan. Okay. Sige. Parang merong sasabihin yung mga kasama natin.
Hello sa inyo dyan. Knock-knock. Ayan, Ira, ako talaga yung may sasabihin. Oo. At para mas masaya ang umaga, may inspiring story po tayong mapapakinggan at ibabalita today. Talagang nakaka-good vibes ito dahil sa mabuting ginawa ng ating kababayan sa isang delivery cyclist. Sa shared post ni Liana, ibinahagi niya na habang naghihintay sila ng sasakyan, napansin nila ang isang rider na nagde-deliver ng parcel sa kalsada gamit ang bike. Ayon sa kanya, naisip nila kung gaano kahirap magbiyahe at magtrabaho sa ganitong paraan araw-araw, lalo na kung ang kanyang edad nasa mid or late 50s na. Kaya naman hindi nagdalawang isip si Liana na mag-abot ng pinansyal na tulong para maibsan kahit papaano ang kanyang pagod sa maghapong trabaho. Noong una ay hindi pa makapaniwala ang rider sa ibinigay nila sa kanya, pero kalaunan ay napangiti at na-appreciate sila ng rider. Kaya maraming salamat at maraming netizens ang natuwa at na-inspire sa ginawa nilang pagmamalasakit. Maging dito po sa Good Morning Kuya, ay saludo kami sa pagpapakita ng mabuting kalooban ni Liana na talaga namang masasabi nating Something good! Kita mo naman naka-satellite din ito. Ang bilis ng sagap. O ngayon, ibalik natin ang ating mga schedules ng ating MCGI Charity Center mamaya. Hintay lang tayo. Every Friday sa Marikina, di ba? Lagi Oo, tayong Monday pa lang naman para buong week, alam na nila kung ano yung magiging mga schedules natin. Tapos every Wednesday, bukas yun sa Quezon City. Tama. Pag Ciao. Friday, meron sa Marikina. Tapos everyday sa ating MCGI Diagnostic Center sa Pampanga. Monday to Friday sa Apalit, Pampanga. Ay, yung mga ano natin dyan, yung mga Matigas baka pa. nagtatanong yung iba, yung mga hindi pa familiar, yung registration po natin dyan. Libre po yan, wala po tayong babayaran. Pati po yung mga serbisyo, pati yung pagkain mismo dyan, libre po yan, wala tayong babayaran. Mag-iiba lang yung schedule kasi dyan sa Pampanga, yung registration natin from Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday, 5 a.m. to 9 a.m. yan. Tama. At meron tayong weekly na medical mission sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Yan naman po ay every Monday. Ang registration time ay alas 5 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ang MCGI Charity Center Valenzuela City naman na nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Open po yan every Monday. Ang registration time po ay from 5 a.m. to 9 a.m. MCJ Charity Center po sa Parañaque City na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan. At ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Yes, at ang ating pong MCJ Charity Center sa Quezon City, located po yan sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po bukas po yan mga kasangbahay at ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayo MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Matatagpuan sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday po yan. Ang registration time nagsisimula ng 6 a.m. hanggang 11 a.m. Yan Alright, mga kasangbahay, ito na po ang ating beef stroganoff. Stroganoff. Pwede na tayong Stroganoff. maglagay ng garnish natin. Yeah. Pakita ba natin sa ang camera? Of course. Yung last touch. Touch by touch. Tapos, lagyan natin ng spring onion. Yeah, Kaching, kaching, kaching. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, kung gusto nyo, parsley ang ilagay nyo, okay lang din po. Serve nyo po ito sa kanin, sa mashed potato, o kung gusto nyo, meron kayong pasta, ito yung ilagay nyo. Okay na po Alright, siya. alright. Ganun lang kabilis. Beef Bumili ka stroganoff. sa beef ngayon. Oo, gusto ko yan. Kailangan natin ng protein kasi alam mo na. Alam mo na. Nag-aata, nag-exercise. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Uy, yung ganyan. Uy, wag na. Uy, talaga. Pero ito na, kabati na muna tayo. Binabati ko ng good morning ang Miranda Resurrection family. Si Goku, si Tala, and si Sam. And kay Mami Virgie. Good morning. Good morning!
Pero sa mga kasambahay natin, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located po sila sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and sa The Big Orange Building in Caloocan. Marami pong salamat kay Sis Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yan. Amazing! O, binabati kita. Amazing. Salamat, sinama mo ako. Yan. Shout out to everyone. Ito na nga. Ako naman. Shout out sa mami ko, sa daddy ko, at kay Yuna. At maraming salamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments. 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang number. Gusto ko ring batiin ang aking mamsi. Good morning. Good morning! Suot ko ang damit mo. Ala, gawa ito ni Ma'am Siti. Hindi. Ay, Sa kanya lang. damit niya lang. Okay. Hirap lang yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Kita-kits tayo ulit bukas for more informative and fun-filled morning dahil mas masaya ang umaga sa... Good